Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgos. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin nyo lang yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. Kung ikaw ay hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Ayan, siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa inyo. Search mo na lang siya sa Facebook, guys. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading. And also, kung gusto mong magpagamot, no, maggagamot din po kasi sila mag-asawa. Check them out na lang sa Facebook. Okay, let's start your reading. This is for Virgos, kapalaran sa pag-ibig. We do have here the Six of Swords and the Moon. Tapos kunin na rin natin yung energy ng person na kakonect mo. You do have here the King of Wands and the Six of Wands. Okay, and at the bottom of the deck, meron tayo ditong Five of Swords. Wait lang, guys. Okay. So, sa nakikita natin dito, I feel like there's a person na parang naka-move on ka na dito sa person na ito eh. Naka-move on ka na sa mga bagay na either with the moon, pwedeng nilihim niya sa'yo, sinikreto niya sa'yo, and then nag-move on ka na dito sa taong ito. Na parang sa ngayon, kung ano na lang yung mga makakapagpag-grow pa sa'yo, nandito lang yung focus mo. Okay? So, regardless kung ikaw ay pinagsinungalingan or pinagsikretuhan ng isang bagay, maaaring wala ka ng pakialam. Okay? Or nakalimutan mo na kung ano yung mga ginawa na ito sa'yo. With the King of Wands, nakakita ko ng person dito na parang alam mo yun, yung parang wala siyang choice kundi maging mature. So, pwedeng pilit yung pagiging mature nitong person na to dahil nga sa I feel like with the Five of Swords, ayan, parang wala siyang magagawa kundi magpaka-mature dahil ito ay sinabi mo or pinilit mo, parang may ganung energy. And for what I can see here, talagang I feel like this time around, no, pwedeng gusto niya nang maging honest sa'yo. So, with the Six of Wands, this is a person na nagre-return or bumabalik sa'yo, but this time around, yun nga, mature and honest na siya, and kung ano man yung mga ginawa niya in the past na pwedeng pagsisikreto, no? Nakikita natin na hindi na niya para gawin ulit ito. Yun yung nakuha natin. So, anyway, kung hindi ka nakaka-relate, wag mo nang, hindi para sa ang reading, wag mong kunin. Ano yung nasa isip at emotions ninyong dalawa ng person na ito? Four of Pentacles and the Six of Pentacles. We do have here the Two of Cups and the King of Pentacles and the Magician. The Magician is a major arcana. Maraming na-realize yung person na ito sa pwede nagkaroon ng pagkakalayo or pwedeng pag-iwas mula sa'yo or
I don't know, but something na ginawa mo para ma-realize niya na parang lumalayo or kaya mong lumayo sa kanya. That kind of energy. And I feel like gusto niyang mapasaya ka this time around. And kung ano yung mga bagay na kailangan niyang i-sacrifice at gawain just to prove you na ikaw yung importante para sa kanya, willing siyang gawin yun. Gusto niya ng magandang relationship at connection sa inyong dalawa, so willing siyang um, tanggalin or alisan yung mga bagay na nakakapagpa-duda sa'yo. With the Four of Pentacles, nakikita natin na hindi pa rin, actually naka-move on ka na, diba? Pero there is this energy na part of you is still hindi pa rin completely naniniwala sa kung ano man yung sinasabi ng taong ito. But kung ano yung mga kailangan mong i-provide sa mga tao sa paligid ninyo, nandun yung focus mo ngayon. Yeah. And what will happen in the near future for the both of you? In the near future, you do have here the Seven of Swords and the Ten of Swords. The Hermit and the Knight of Pentacles. What's with the Seven of Swords and the Ten of Swords? The Wheel of the Year. I want to get one more card. Medyo nagfa-flash yung phone. I don't know. Pwedeng nagkaka-problem yung aking, yung kanyang ang tawag dito. Flash nung phone, no? But anyway, tatapusin ko na lang yung reading. For some of you, if you're dealing with your karma, hindi ko nakikita na natatakot kang alisan yung karma mo in the future. Nakikita natin na anytime kaya mo siyang i-cut off kasi you are longing for big change. At hanggat hindi mo nakikita sa kanya yung malaking pagbabago na yun, maybe you want this person to change. And hanggat hindi mo nakikita sa kanya na nagbabago siya or nababago kung ano man yung mga hindi mo pinagkakatiwalaan sa kanya with the Seven of Swords, nandito ka para i-cut off siya anytime na may makita kang hindi maganda sa kanya. So I can see you na maybe in the past hindi ganun kadali para sa iyo na i-cut off yung mga bagay na dapat may cut off or itong person na ito because meron ka pang mga rason. Pero regardless of the reasons, for what I can see in the future, madali para sa yung i-cut off itong person na ito. With the Hermit and the Knight of Pentacles, nakikita natin yung pagiging maingat nitong taong ito, lalo na kung kayo ay married, live-in partner, may ganun. So, nagiging maingat naman yung person mo pagdating sa mga actions niya in the future. And tell me more about this. Yeah, we do have here the Fool. Clarify the Fool, please. The Fool is also a major arcana. Three of Cups. I feel like yung pinaka magiging problem dito is the friends. Kasi yung person na ito is handa siyang magpakatanga. Pag usaping pakikipagkaibigan, yung nakikita natin. And I feel like pwedeng, especially nakita natin yung energy ng shadow side kanina, which is that could be
friends na hindi maganda yung impluensya sa kanya. So, pwedeng ito yung maging problem dito sa person na ito. And with the Empress, nakikita natin that you don't care. You are willing na with the Chariot energy, Cancer energy, lumayo, umiwas sa person na ito, and mag-start ulit with the Ace of Swords ng something new. Maybe without this person, okay lang para sa'yo. Kasi, hindi ka para intindihin yung pagiging immature niya or ng mga kaibigan niya. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.